5 taon ng kasal sina Selena at Zane at kapwa nagsasalubong sila sa desisyon ng isa't isa, pati na sa pag-handle ng negosyo at pera. Ngunit siguro talagang dumadating sa buhay mag-asawa ang mga pagsubok at tukso na siyang susukat sa wagas nilang pagmamahalan. Love, kamusta ang work? Napagod ka ba? Naglalambing ang tinig ni Selena nang lapitan ng asawa na kadarating lamang. Mula din doon sa opisina si Selena. Ngunit hindi niya napapabayaan ang pagiging asawa kay Zane dahil ayaw din naman niya maghanap ito ng ibang babae. Okay naman, medyo pagod. Ikaw? Balik tanong ni Zane sa kanya. Naupo si Selena sa sopa at tumabi sa kanyang asawa. Pagod din pero okay naman, kaya naman. Nakangiting ani si Selena. Tsaka niya kinuha ang pinaghubarang damit ng kanyang asawa. Pati na ang medyas at sapatos nito, siya na rin ang nagtabi. Bagaman business owner si Selena, siya pa rin ang nag-aasikaso sa bahay, pati na sa kanilang pagkain. Masaya naman ang pagsasama nila ni Zane at Selena. Sa totoo lang, kinaiinggitan pa nga sila ng mga kapitbahay nila. Dahil sa ilang taon pa lang nilang pagsasama, ay halos stable na nga ding maituturing ang kanilang buhay sa sarili nilang pagsisikap. Yun nga lang ay talagang wala pa sa plano ni Zane na mag-anak. Gusto daw kasi nitong sulitin ang pagkakataon na makakasama at masusolo niya si Selena. Pagkabalik ni Selena sa tabi ng kanyang asawa, hinila siya nito para ikandong. Namimiss na kita. Palagi ka na lang busy. Masuyong ani Zane habang pinakakatitigan si Selena. Hindi ka ba napapagod sa kakaasikaso sa akin? Masuyong ani Zane. Hindi mangyayari yun. Hindi ako mapapagod. Wika ni Selena tsaka ngumiti. Bagaman may kaunting tampo si Zane, mabilis namang napapawi iyon lalo kapag naglalambing si Selena. Hanggang sa sumapit ang umaga. Linggo noon nang may mag-doorbell sa bahay nila. Saktong nasa sala noon si Zane habang si Selena naman ay nasa kusina. Honey, may ine-expect ka bang bisita? Tanong ni Zane nang puntahan niya ang asawa sa kusina. Wala naman, ikaw na lang ang tumingin. Nakangiting ani si Selena sa asawa na kaagad naman itong sinunod. Pinagbuksan ni Zane ang pinto ang kumakatok. Oh, Lena! May gulat sa kanyang muka nang makita kung sino ang bisita. Best friend kasi ito ng kanyang asawa at sa pagkakaalam nila, nasa ibang bansa na ito. Maganda si Lena, matangkad at balingkinita ng katawan. Kaya naman naging mabilis ang naging pag-angat nito sa dami ng project na lumalapit dito. Isa kasi itong international model, kaya ganoon na lang ang gulat ni Zane nang ito ay makita. Hello, good to see you. Matamis itong umiti kay Zane. Bakas din ang excitement sa tinig nito. Si Selena, kukurap-kurap na saad pa ng mapungay niyang mata. Nasa loob. Napahalakak pa si Selena nang marinig niyang mautal si Zane. Hindi naman din sila close dahil hindi naman sila nagkita noon. Madalas lang na ikwento ni Selena ang best friend niya. Naglakad si Selena papasok hanggang sa kusina. Sakto naman na nagkatinginan sila. Lena! May galak kay Selena nang makita ang kaibigan. Napasugod ka. Anya, matapos nilang mag-akapan. Wala, gusto lang kitang kamustahin. Naghintay ng kaunti si Selena dahil patapos na din naman si Selena sa pagluluto. Kalahating dekada din mula nang huli tayong magkita at talagang malayo na ang narating mo. Ani Lena, naku parehas lang tayo. Teka, nagkita na kayo ni Zane? Wika ni Selena nang yayain niya si Lena sa sala. Oo, in fairness sa asawa mo, walang pagbabago. Gwapo pa din. Ani Lena, naroon ang makahulugan nitong tono na hindi naman pinag-isipan ng masama ni Selena. Nga pala, gusto ko din sanang magtanong ng trabaho sa'yo habang nagbabakasyon ako dito. Medyo naboboring na kasi ako sa karir ko. Naglalambing na ani Lena sa kaibigan. Naku, wala na kasing available sa trabaho sa akin. Etong si Zane, itatanong ko, alam ko kailangan niya pa ng sekretary eh. Nasabi ni Selena at gano'n na lang kabilis na kuminang ang mata ni Lena sa hindi malamang dahilan. Kamusta pala ang buhay mo? Medyo nagtataka ako sa goals mo. Kinikilig na ani si Lena. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-aasawa? Tanong pa ni Selena. Wala pa sa plano ko. Alam mo naman na maluho ako. Hindi pwedeng basta na lang akong kumuha dyan.
Dapat yung alam kong madatong. Tumatawang Anya. Kayo, wala pa din kayong anak? Bakit? Kailan nyo pa ba plano? Nakangiting ani Lena. Maging si Selena ay napangiti din dahil mas sabik pa ang kaibigan kaysa sa kanya. Sa tamang panahon, hayaan mo, ikaw ang unang makakaalam pag nabuntis ako. Wika ni Selena habang hawak ang kamay ng kaibigan. Niyaya niya na rin ng kaibigan niya na doon man ang halian. Love, huwag ka na mahiya, parang kapatid ko na itong Selena. Birong ani Selena. Nga pala, hindi ka ba kulang ng sekretary sa company mo? Ipasok mo na lang si Lena doon para din may magsumbong sa akin kapag may nagtangkang umakit sa'yo. Dahil sa birong iyon ni Selena ay naging dahilan tuloy iyon para magtawanan silang tatlo. Magtangka? Sa tingin mo ba may babae pang hindi takot sa'yo? Buwelta naman ni Zane. Maya-maya ay napatingin siya kay Lena na ngayon ay nakatitig din sa kanya. O sige, kung gusto mo, bukas na bukas magsisimula ka na. Ani Zane tsaka tipid ng umiti. Gusto niyang maging close din si Lena, alang-alang sa kanyang asawa. Bagay na iba naman ang naging dating kay Selena. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Ngunit nandoon ang pagkailang dahil sa mabilisang pagkakapalagayan ng loob nila ni Lena. Ayaw sanang mag-isip ni Selena ng hindi maganda dahil matalik niyang kaibigan si Lena. Pero wala siyang magagawa dahil siya naman ang personal na nagrekomenda kay Lena. Bukod doon, may tiwala din naman siya sa kanyang asawa at wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang magtiwala. Alam niyang kababata at kaibigan niya si Lena pero hindi niya masisisi ang kanyang sarili dahil talaga namang kaakit-akit ito. Siguro ay naroon na lang kay Zane ang sagot. Ito ang magiging working place mo. Kung sakali na may kailangan ka, huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin, okay? Wika ni Zane nang pumasok kinabukasan si Lena. Madalas mo kong tatawagin sa loob, kaya mas magiging maganda siguro kung sa loob na lang din ako ng opisina mo. Anong palagay mo? Anya kay Zane. Tinignan siya ni Zane nang walang halong mali siya. Ayaw niya din namang may masabi ang kaibigan ng kanyang asawa. Sige, walang problema. Yun na lamang ang naging sagot ni Zane. Tinulungan niya pa nga si Lena na mag-ayos ng kanyang mesa papasok sa kanyang opisina. Malapit sa pinto ang napiling spot ni Lena. Ginusto na din iyon ni Zane para ito na lang palagi ang haharap sa mga gustong kumausap sa kanya. Mabutit hindi silosa si Selena. Tanong ni Lena habang ang mata niya ay nasa laptop. Maging si Zane ay abala din kaya naman ngumisi lang siya at umiling. Hindi. Tumingin si Zane kay Lena. Hindi ko siya binibigyan ng dahilan para magselos. Proud na sagot ni Zane habang nakangiti. Talaga? Sabik ang tinig na ani Lena. Pero ang mata nito, hindi ganoon ang isinisigaw. Nakakatuwa ka naman. Ang swerte ng kaibigan ko sa'yo. Dagdag pa niya. Pareho lang siguro kaming swerte sa isa't isa. Tumingin si Zane kay Lena para maipakita niya ang sensiridad ng kanyang mata. Mabait at maalaga si Selena. Kaya masasabi kong swerte din ako pagdating sa kanya. Let's focus on work. The time is running. Wika ni Zane. Akmang ibabalik niya na sa PC ang kanyang paningin nang dumapo ang mata niya sa skirt ni Lena na medyo mataas ang slit sa hita. Tuloy ay nakikita niya na ang porselana nitong kutis. Kunot ang noo ni Zane at nag-iwas ng tingin nang mapansin ni Lena ang kanyang mata. Walang makakarating kay Selena, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na masira ang vows niyo. Itatago ko lahat ng maaaring pagmulan niyo ng gulo. Anya pa, kaya sumimangot si Zane. No, you don't need to. Wala kaming magiging problema ng asawa ko. Depensang sambit ni Zane. Ramdam ni Lena na medyo tagilid siya kaya minabuti na lang niyang manahimik sa buong maghapon. Oh, parang ang bigat naman yata ng dala mo. Birong ani si Lena nang mabungaran ng asawa papasok. Yumakap siya dito at sinabayan sa paglalakad hanggang sa makaupo sila sa sofa. Stressful ba ang Monday? Kamusta ang first day ni Lena? Hindi ba kayo nagkaroon ng kahit konting diskusyon? Nakangiting dagdag pa ni Selena na ikinatigil naman ni Zane. Hindi siya magandang navivisualize sa kaibigan ng asawa niya. Wala naman, everything's running better. Ani Zane, tsaka awkward nang umiti. Pinanood niya si Selena, sa night routine nito sa kanya ang pag-aasikaso.
Hindi ka sasantuhin ni Lena. Oras na malaman niyang may babae ka. Kinikilig na wika ni si Lena. Ganun na lang kalaki ang tiwala niya kay Lena. Bakit parang pinapangarap mo pang may makita siya? Nakasimangot na tanong ni Zane pero halata naman na nagbibiro siya. Kamusta si Lena? Hindi ka ba nahirapang turuan siya? Tanong pa ni si Lena pero makahulugan lang siyang pinagmasdan ni Zane. Bakit? Tatawa-tawang ani si Lena. Gusto ko lang malaman, medyo may kakulitan kasi ang isang yun. Madali ka pa namang mainis. Tumatawang ani si Lena. Magtatrabaho ako kasama siya, yun lang. Ikaw naman ang nagrekomenda sa kanya. Sana doon mo na lang siya pinasok sa iyo. Ayoko nag-iisip ka ng ganyan eh. Naglalambing na ani Zane. Hinila niya si Selena at kinandong habang yakap. Hindi na ako nakakapaglambing sa'yo. Palagi ka na lang busy. Pasensya ka na. Hindi ko din pwedeng pabayaan ang negosyong iniwan sa akin ni Daddy. Masuyong wika ni Selena habang nakatitig sa mukha ni Zane. Paano kung ako na lang din ang mag-handle ng company na yun? May tiwala ko at alam kong kaya mong gawin yun, mahal ko. Pero hindi ko naman matitiis na makita kang nahihirapan habang ako nandito lang sa bahay. Nagpapaunawa ang tinig ni Selena kahit walang ibang nagawa si Zane kundi ang mapabuntong hininga. Nang sumunod na umaga, naunang pumasok si Lena. Matamis na pagbati kay Zane ang ibinungad niya habang may dala pa itong kape para sa asawa ng kaibigan niya. Good morning, nakangiting ani Lena nang ibaba nito ang kape sa mesa ni Zane. Oh, napagod ka yata masyado. Salamat dito. Wika ni Zane, nagtipa lang siya ng ilang letra sa laptop niya bago siya humigop sa kape na dala ni Lena. Hindi naman, sinadya ko talagang pumasok ng maaga. You know, ayoko namang isipin ni si Lena na nagtitake advantage ako porque asawa ng best friend ko ang boss ko. Maharot kung isatinig niya ang mga katagang yun. Masyado siyang busy, no? Pansin ko lang, hindi na din kayo nagkakaroon ng quality time para talaga makapag-banding. Wika pang minsan ni Lena. Oo, nakakatampo na nga kung minsan. Sambit ni Zane. Nagkaroon siya ng maliit na tampo sa asawa kagabi. Kaya naman hindi niya naiwasan ikwento kay Lena ang mga bagay-bagay sa pagitan nilang mag-asawa. Nag-isip pa ng kaunti si Zane. Siguro naman ay ayos lang na mag-open up sa'yo since magkaibigan naman kayo ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Zane. Matagal niya nang inililihim ang mga bagay na ito sa kanyang asawa dahil ayaw niyang sumama ang loob nito at magkaroon ng gap ang pagitan nilang dalawa. Alam mo, mahal na mahal ko si Selena. Sa tuwing kukunin ko ang atensyon niya, palaging wala dahil nakafocus sa trabaho niya. Minsan nga, tinatanong ko na lang ang aking sarili kung hindi ba sapat ang kita ko. Hindi pa ba sapat ang pera na meron kami sa bangko? Mabigat ang bawat hinanakit ni Zane habang ikinukwento iyon kay Lena. Nilapitan siya ni Lena at tumakbay. Tinapik pa nga nito ang balikat niya. Okay lang yan, Zane. Alam kong darating din ang panahon na magiging okay kayo. Na maiintindihan niya ang gusto mo. Nagpapaunawa-wari na sabi ni Lena. Pero ang ngisi sa kanyang labi, nagpapatunay na maaari niyang magawa ang kanyang nais sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, mas makakabuti kung hahayaan mo muna si Selena sa gusto niya. Nandito lang ako para sa inyo. Mapagpanggap na dagdag pa ni Lena. Ang katotohanang kainggit-inggit ang buhay na mayroon si Selena ay hindi maalis sa babaeng tulad ni Lena kahit na alam niyang mag-best friend sila. Almost perfect na kasi ang buhay na mayroon si Selena. Meron siyang gwapo at mayamang husband habang successful naman ang kanyang buhay na malayang nabibili ang lahat ng gusto. Malayong malayo sa buhay na mayroon si Lena. At ang pagkainggit na iyon ni Lena ang nais niyang gamitin upang panandali ang maranasan ng buhay na mayroon ng kanyang kaibigan. Salamat. Yun na lamang ang sinabi ni Zane dahil bumalik na din ito sa pagtatrabaho. Hindi basta-basta lalaki si Zane. Kaya naman alam ni Lena na kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga hakbang na gagawin. Kailangang hindi nito mahalata na meron siyang binabalak kaya siya nagbalik sa Pilipinas. Naging matunog na din kasi ang pangalan nilang mag-asawa sa iba't ibang uri ng bansa. At isa si Lena sa nakadinig ng balita kung gaano na kayaman ng mag-asawa. Hirap na siya sa pagmumodelo dahil hindi naman ganoon kalaki ang nakukuha niya. Lalo at bagsak din ang mga proyektong nagawa niya kaya dumalang na ang kanyang project. Kulang na kulang para masustentuhan ang kanyang pangangailangan.
Lunch break na nang tumayo si Zane. Lumabas ka na lang kung kailan mo gusto, mauna na ako. Paalam ni Zane kay Lena tsaka ito lumabas. Nasa itaas ang cafeteria, kaya sumakay na si Zane sa elevator. Pasara na iyon nang may makinis na kamay na humarang sa pagsara noon at si Lena iyon. Sabay na ako, nakangiting sabi ni Lena. Tumango lang si Zane, tahimik naman ang naging pag-angat ng elevator hanggang sa magsalita ang babae. Kung pwede sana, sa'yo na lang ako palaging sasabay ng lunch break. Wala pa kasi akong kaklose dito. Alam mo naman, nagpapakyut na ani Lena nang makahulugan siyang tignan ni Zane. Bakit hindi ka kumausap ng kapwa mo babae? Usisa ni Zane. Medyo malisyosa kasi ang mga tao dito. Ayoko makagawa sila ng konklusyon na aabot kay Selena. Katwira ni Zane. Pero hindi naman totoo yung iniisip nila, hindi ba? Malambing na wika ni Lena. Tinignan siya ni Zane. Hindi maganda ang pumapasok sa kanyang isip. Ngunit ayaw niya naman na mag-isip ng kung ano-ano si Lena. May boyfriend ako, wag kang mag-alala. Kinikilig na sabi pa ni Lena. Pagdating sa cafeteria, agaw pansin kaagad si Lena. Mahilig kasi ito sa mga maiiksing skirt, lalo at dating modelo. Ayaw din naman ni Zane na batiin iyon dahil baka ikasama pa ng loob ng babae. Pagdating sa cafeteria ay kaagad nilang nakuha ang atensyon ng lahat ng mga empleyado ni Zane, bagay na hindi niya kinasanayan. Ayaw na ayaw ni Zane na maging center of attraction. Pikit mata siyang naglakad hanggang sa makakuha ng mesa. Mukhang hindi ko kaya, Lena. Mas maigi na humanap ka na makakasama mo sa susunod. Ito na siguro ang huli. Nakakahiya sa mga tao ko. Sabi ni Zane habang hindi maitaas ang kanyang paningin. Kahit may tampo siya kay Selena, nirerespeto niya ito ng higit sa lahat at ayaw niyang masaktan ng damdamin ng kanyang asawa. Ganun ba? Pasensya ka na. Sana hindi ko na lang pinilit. Naglungkot-lungkutan na sagot ni Lena. Tumahimik na lamang sila't hindi na nag-usap pa. Pakiramdam din kasi ni Zane na wala ang appetite niya. Nauna na din siyang bumaba at basta na lamang iniwan si Lena. Kaagad naman na nilapitan ng dalagang si Lena na mga trabahador ni Zane. Kayo po pala yung bagong sekretary ni Sir? Nakangiting bati kay Lena ng lalaking medyo maskulado ang katawan. Oo, nagpapakyut na sagot ni Lena. Bakit? Aware naman po kayong may asawa na si Sir? Usisa na naman ito. Oo naman, tumatawang sagot ni Lena. Mabait si Sir Zane at ganun lang siya talaga kaya wag kayo magtanong sa akin ng ganyan. Kinikilig na ani Lena. Sa kinis at ganda niyong yan kahit may krus sa dibdib lalambot. Kaunting haplos lang kay Sir, bibigay yun ma'am. Sulusol ng lalaki kay Lena na ikinangiti niya. Alam naman kasi ni Lena ang dapat niyang gawin at kahit hindi siya turuan ng lalaki, alam niya ang hakbang na gagawin niya. Puro kayo kalokohan o siya mauna na akong bumaba. Alam niyo naman madami pa kaming gagawin ni Sir Zane. Kinikilig na ani Lena. Ano pong gagawin yan? Biro ng isa na ikinahalakhak ni Lena. Alam niya naman kasi ang nais patungkulan ng lalaking yun. Siniko ng isang lalaki ang nagsabi nun. Sige ma, mag-ingat po kayo pababa. Anang lalaki kaya umalis na si Lena. Kawawang asawa. Hindi niya alam na may lumilingkis na sa asawa niya. Dinig ni Lena ang mumunting bulong iyon ng lalaki. Bakit mo naman ako iniwan doon? Ani Lena pero hindi natinag ang mata ni Zane sa ginagawa. Nga pala, kinausap ako ng isa sa mga tao mo bago ako bumaba. Ito ang kumuha sa atensyon ni Zane. Wala na sana siyang planong kausapin pa si Lena. Pero heto siya at kunot ang noo. At anong sabi nila? Nakataas ang kilay na ani Zane. Nag-alala siya bigla na baka kung anong isipin ng kanya mga tauhan. Wala naman. Aware naman silang faithful ka sa asawa mo. Pinaalalahanan pa nga nila ako kung gaano mo kamahal si Selena. Kaya nga sabi ko din na kaibigan ko yung asawa mo kaya wala silang dapat ipagtaka kung makita nila tayong magkasama. Nakangiti habang nagpapaliwanag si Lena. Talaga? Nabuhay naman si Zane. Nawala ang mga agam-agam niya na baka masyado lang siyang paranoid para mag-isip ng mga ganoong bagay. Nasabi din nila na nagbabar kayo pag weekend. Ani Lena. Sa totoo lang kasi, madami-dami din ang pinag-aralan ni Lena bago niya isagawa ang kanyang plano. Oo. Pero matagal-tagal na din yun. Di ko sila kinukonsinti dahil ayoko masira ang focus nila sa trabaho.
Kung palaging alak ang kahantungan namin tuwing weekend, masisira ang focus nila sa family at goals nila. Kaya inalis ko yun. Diretsahang saad ni Zane. Pero pwede naman siguro paminsan-minsan para ma-refresh naman tayo, hindi ba? Nakangiting ni Lena nang masama siyang tinignan ni Zane. Sabihin mo nga, ano bang pinunta mo dito? Trabaho o gimmick? Seryosong ani Zane nang biglang magbago ang mukha ni Lena na alam niyang dahil iyon sa kanyang sinabi. Napabuntong hininga si Zane. Sige na, pag-iisipan ko. Yun na lang ang sinabi ni Zane bagaman labag sa kanyang kalooban. Muling nag-focus si Zane sa kanyang trabaho hanggang sa naging mabilis na dumaan ang mga oras. Hanggang sa magring ang telepono niya. Katakatakang mag-aalas 5 na ay may tumatawag pa sa kanya. Yeah, it's me. Please speak. Sir, kung papayag po sana kayo, uminom tayo sa labas. Mataas naman ang market natin this week eh. Saad ng tinig sa linya. Hindi tuloy na iwasan ni Zane na tignan si Lena na abalawari sa ginagawa niya. May mga isipin na pumapasok kay Zane at hindi maganda ang mga ideyang iyon para sa kanya. Napakalakas ni Lena manalangin. Kung talagang wala siyang alam, isipin mong kani-kanina lang niya inopen ang tungkol sa inumang yun ay sinigundahan na kaagad ng mga staff ni Zane ang kanyang nais. Nang mag-out nga silang lahat, nagkita-kita sila sa parking area kung saan naroon ang mga kotse nila. Excited ang lahat lalo na ang mga kalalakihan. Isang sexy na model ba naman ang kasama nila? Sinong hindi ma-excite? Dito ka na, Miss Lena. Alok ng isang lalaking staff ni Zane. Bakas ang pambabastos sa mukha nito na labis na inalala ni Zane kaya naman minabuti niya nang ialok kay Lena ang kotse niya kahit labag ito sa kanyang kalooban. Sa loob ka na, wika ni Zane. Sigurado ka? Naroon pa din ang maharot na tinig ni Lena. Pwede naman akong sumabay sa kanila kung hindi mo naman gusto. Ayokong pilitin ka, Zane. Akmang sasakay na nga si Lena sa kotse ng mga staff ni Zane. Ngunit kaagad na hinawakan ni Zane ang kanyang pulsuhan para siya'y pigilan. I said get in. Wika ni Zane, ngunit halata ang inis. Tuloy ay hindi na iwasan ng mga staff na iyon na magkatinginan. Sumakay si Lena sa loob ng kotse ni Zane na labis niyang ikinasisiya. Napakabango ng kotse ng asawa ng kaibigan niya. Kaya't may panibagong paghanga na naman siyang nararamdaman para sa lalaking yun. Madalas ba kayong lumabas ni si Lena? Basag ni Lena sa katahimikan habang patuloy sa pagmamaneho si Zane. Hindi gaano kadalas. Hindi naman kasi mahilig ang asawa ko. Kahit ako, mas gusto ko siyang yakapin maghapon kaysa dalhin siya sa kung saan-saan. Kung magsha-shopping siya, kalimitan ay pinadi-deliver niya lang sa bahay at mas pinipili niya naman na magluto na lang sa bahay ng masarap na pagkain kaysa kumain kami sa labas. Wika ni Zane. Talaga? Ang sweet pala ng kaibigan ko, no? No offend pero gusto ko ding malaman. Nakakahiya tuloy itanong. Ani Lena habang nagkukutkot ng kanyang kamay. Go on, ask me. Sabi ni Zane habang nandoon sa daan ang kanyang paningin. Huwag kang mahiya. Sasagutin kita sa paraang alam ko. Mainit ba si Lena pagdating sa kama? Naglakas na ng loob si Lena ng sambitin yun. Nakatingin siya sa mata ni Zane at maging ang lalaking kaharap, nagulat sa tanong niya. Kinakabahan si Lena, dahilan para makagat niya ang kanyang ibabang labi. Ayaw niyang masira ang kanyang plano at baka dahil sa tanong niyang ito, kaagad siyang mabulgar ni Zane. Nais kasing alamin ni Lena kung magiging kahinaan ba ni Zane ang kamunduhang iaalok niya kung sakali. Hindi siya ganoon kaaktibo. Sinagot iyon ni Zane ayon sa nais niya dahil yun naman ang totoo. Halata namang hinahangaan ni Zane ang kanyang asawa mula sa pagiging asawa nito at maging sa pagiging negosyante. Ngunit ang malaperpektong babae na kinaiinggitan ni Lena ay may kahinaan din pala. Nagpanggap si Lena na malungkot kahit ang puso niya ay nagdiriwang. Napakalaki ng chance na nakaalok sa kanya para mapakinabangan si Zane. Bakit? Bakit siya ganun sa'yo? Bakit hindi siya aktibo? Mahalaga kay si Lena ang karir niya at hindi niya ito maaaring basta-basta na lamang bitiwan. Ani Zane, gusto niyang pagtakpan pa din ang kakulangan ng kanyang asawa na noon pa ay nais niya nang sabihin kay si Lena.
Ayaw niyang may ibang makaalam sa butas ng kanilang pagsasama. Ngayon pa lang, pinagsisisihan niya na ang sinagot niya kay Lena. Pero paano ka naman? Paano ka na palagi nag-aantay sa kanya? Saad ni Lena. Siguro ako na ang bahalang problema doon. Tipid nang umiti si Zane. Pagdating nila sa bar, nandun na din ang mga staff nila. Tara na sa loob. Saad ni Zane, kagat ni Lena ang kanyang labi. Oh, bakit hindi ka umiinom? Ni Lena nang mapansin si Zane na hindi gumagalaw ang baso. Wala ako sa mood na uminom. Ayoko matawag na KJ kaya ako nandito. Sumama ang loob ni Lena. Kung ganun, hindi ako maglilimit sa pag-inom dahil alam kong iingatan mo ko. Nakangiting ni Lena pero hindi siya pinansin ni Zane. Halos ilang oras na rin silang nandun hanggang sa mag-aya na si Zane dahil late na din. Ihatid mo na lang ako sa unit ko kung hindi nakakahiya. Wika ni Lena habang palabas sila. Masama ang loob ni Zane habang nakaalalay dito. Hindi kumibo si Zane hanggang sa maisakay niya si Lena sa kotse. Inakala ni Zane na magiging tahimik ang biyahe niya dahil lasing si Lena. Pero kaagad na nagsalubong ang kilay ni Zane nang maramdaman niya si Lena. Mula sa upuan, umayos ito ng pagkakatayo ng kanyang ulo at tinitigan si Zane na kaagad niya namang napansin kaya't minabuti niyang ihinto ang kotse. Bakit? Seryosong ani Zane nang lumingon kay Lena. Zane, alam kong nakukulangan ka na't kaya kong ibigay mga bagay na yun sa'yo. Just let me do it, I swear. Wala makakaalam kahit pa si Lena. Ani Lena, tsaka dahan-dahang lumapit kay Zane. At mga hawakan pa nga nito ang pisngi ni Zane nang mabilis na hawakan ni Zane ang kamay niya. Zane, ano ka ba? Nasasaktan ako. Ani Lena, talagang masasaktan ka. Ang tinig ni Zane ay nag-iba. Sabihin mo sa akin kung anong plano mo. Akala mo ba hindi kita nakahalata? Are you planning to destroy our marriage? Sabihin mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na to. Sinserong ani Zane. Nang hindi makasagot si Lena, binitiwan niya ang kamay nito. Babalaan kita. Kaya kong kalimutan kung ano ka sa buhay ng asawa ko. Anya tsaka muling nagmaneho. Walang nagawa si Lena kung hindi ang mapakurap lamang. Ihinto mo na lang ako sa unit ko. Ani Lena pero hindi siya pinakinggan ni Zane. Sa halip ay diniretso ni Zane si Lena sa kanilang bahay. Honey, anong nangyari? Bakit late ka na? Hindi natapos ni si Lena ang kanyang sinasabi nang makita niya si Lena na bumababa sa kotse ng kanyang asawa. Lena? Medyo naguluhan si Lena at nangangapa kung bakit sila magkasama. Ngunit kaagad na nawala yun nang lapitan ni Zane ang kanyang asawa at hagkan ng labi nito sa harap mismo ni Lena. Honey, pakiasikaso ang kaibigan mo't nalasing siya. Mamaya ko na lang ikukwento sa'yo. Malambing na bulong ni Zane. Namiss kita bigla. Dagdag pa ni Zane tsaka ngumiti. Lahat ng iyon, sinadya ni Zane para ipamukha kay Lena kung gaano niya kamahal si Lena na hindi nito kayang sirain ang pagmamahalan nila. Ngunit sa ngayon, wala siyang balak na sabihin kay Lena ang mga hakbang na ginagawa ng kaibigan niya dahil ayaw niyang dumagdag pa ang bagay na ito sa suliranin ni Lena. Naunang pumasok si Zane at naupo sa sofa. Pinanood niya ang mga hakbang na gagawin ni Lena. Nailang ito habang pumapasok sa loob. Si Lena, umuwi na lang kaya ako. Kaya ko naman eh. Ni Lena pero kaagad siyang kinontra ni Zane. Mag-aalala ang asawa ko kung aalis ka pa ng ganitong oras ng gabi. Mauna na ako umakyat sa kwarto. Huwag kang magtagal ha. Bilin pa ni Zane tsaka naglakad paakyat sa hagdan. Maya-maya lang din ay umakyat na si Lena sa kwarto nila. Inabutan niyang nakapag-half-bath na si Zane na ngayon ay pahiga na sa kama. Hawak ang paborito nitong libro. Oh, nandyan ka na pala. Ani Zane kay Lena. Binaba niya sa kama at saka inunat ang kanyang kamay para humingi ng yakap kay Lena. Ano ba talagang nangyari? Bakit mo inuwi dito si Lena? Usisa ni Lena habang nakayakap sa asawa. Obviously, hindi ako uminom. Medyo tumaas kasi ang market. Nagkayayaan na mag-inom. Ayoko naman natanggihan sila kaya sumama ako. Ayun, ang ending nalasing si Lena. Bakit hindi mo na lang siya hinatid sa unit niya? Hindi naman yata ang gusto niya. Saad ni Zane tsaka tumango.
Sinabi niya naman sa akin pero hindi ako pumayag. Ayoko mag-antay ka sa akin ng matagal. Tsaka hindi ko din naipaliwanag sa iyo ng maayos. Kaya minabuti ko na lang na dalhin dito ang kaibigan mo. Salamat sa pag-aalala sa kanya. Saad ni Selena nang takpan ni Zane ang labi niya gamit ang sarili niyang daliri. It's not about her. Kung meron man akong inaalala, ay ikaw lang yun at wala nang iba. Okay? Ani Zane habang nakatitig sa kanyang asawa. Napawi ang tanong sa isipan ni Selena. Ngunit taliwas naman ang nasa isip ni Zane. Kailangan niyang umisip ng paraan para maalis sa landas nila Selena nang hindi nararamdaman ni Selena. Zane? Marahan na lumapit si Selena sa table niya. Nasa opisina na sila noon. Nauna siyang pumasok kaya napilitan si Selena na mag-commute. It's Sir Zane. Let me remind you. Tauhan kita dito and I don't fucking care kahit kaibigan ka pa ng asawa ko. Matalim na tumingin si Zane kay Lena. Zane, gusto ko lang naman humingi ng sorry. Sinabi ko ng Sir Zane. Hindi ka lasing kaya wag mong gagawing excuse yun. Bakit hindi mo ko diretsuhin? Anong gusto mo makuha sa akin o kay Selena? Napakurap si Lena. I just want to be close to you, yun lang. Ani Lena. At bakit? Bakit mo gustong mapalapit sa akin? Nakataas ang kilay na ani Zane. Asawa ka ng kaibigan ko kaya marapat lang hindi ba? No, hindi yun marapat. Kaya tigilan mo ko dahil hindi ka papasa sa panlasa ko. Tsaka muling bumalik sa kanyang trabaho si Zane. Alisin mo yung kape na yan. Timpla lang ng asawa ko ang iniinom ko. Magtrabaho ka ng maayos kung gusto mo magtagal dito. Huwag kang mag-alala sa ngayon. Wala akong sasabihin kay Selena. Pero wag mo kong pupunuin. Nakangising ani Zane. Selena POV. Hindi ka ba kinakabahan sa asawa mo? Ani Angela, isa sa mga malapit kong staff na tinuring ko na rin kaibigan. Hindi naman, malaki ang tiwala ko sa asawa kong yun. Sa kaibigan mo, tanungin mo ang sarili mo. Alam naman natin na gwapo ang asawa mo. Dalaga naman ang kaibigan mo. Ang tanong ay kung malaki din ba ang tiwala mo sa kanya? Angela, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kontra ko sa kanya. Ayoko magkaroon ng isipin kaya pinilit kong kumbinsihin ang aking sarili na hindi iyon magagawa sa akin ni Lena. Childhood best friend ko siya at malabo ang mga sinabing iyon ni Angela. Mas nakumbinsi pa ako nang dalawin ako ni Lena nang sumunod na umaga. Good morning. Malaki ang pagkakangiti nito nang pumasok sa aking opisina. May dala siyang coffee. Lena, bakit napasyal ka? Hindi ka ba hanapin ni Zane? Saad ko tsaka ako siya inalok na maupo. Hindi naman, nagpaalam ako sa kanya na malilita ko. Nakangiting aniya na ikinakaba ko. Para bang hindi ako komportable sa kanyang sinabi. Ganun ba? Ano, kamusta naman kayo dun? Hindi kasi pala kwento si Zane. Madalas din kasi kaming busy pareho. Mabait si Zane. Palakaibigan, kaya wala kang dapat na alalahanin. Ani Lena sa akin. Hayaan mo, ikaw ang unang makakaalam oras na may magtangka kay Zane. Maraming salamat Lena. Wala yun, pero si Lena ayoko ding magsinungaling sa'yo ah. Anya, kaya natigilan ako saglit. Bakit Lena, ano yun? Si Lena, akala ko talaga kaya kong itago sa iyo pero may kakaiba akong nararamdaman kay Zane. Anya, na ikinalaki ng mata ko. Mas maigi na wag kang magpapahalata sa kanya na may alam ka. Sa ngayon, tumahimik muna tayo. Si Lena, tutulungan kitang mahuli kung sino ang babae niya. Lena, kinakabahan ako. Tingin mo ba talaga may babae siya? Hindi pa natin masasabi si Lena. Maya-maya pa, nagring ang phone niya at mula kay Zane ang tawag. Naku, tumatawag na siya si Lena. Baka mapagalitan ako, may urgent yata. Anya, tsaka hinawakan ng kamay ko. Basta, magtiwala ka sa akin si Lena. Matapos ay nagpaalam na din siya sa akin. Hindi pa naaampat ang pag-aalala ko nang pumasok si Angela. May nakasalubong ako. Yun ba yung Lena? Ani Angela kaya tumango ako. Maganda siya. Anong sinabi niya sa'yo? May ibang babae ang asawa ko. Sinabi niya bang siya yun? Jella, please. Huwag mo naman akong lituhin. Huwag mong sirain ang relasyon na mayroon kami ni Lena. Ma'am Selena,
May hindi ako magandang naiisip kaya please, huwag kang bastang magtiwala sa kanya. Hindi Angela, wala namang masama kung magtitiwala kay Lena, hindi ba? Tumatak sa isip ko ang mga sinabing iyon ni Lena sa akin. Kaya naman pagka-uwi ni Zane, inobserbahan ko kaagad ang kanyang mga kilos. Wife, okay ka lang? Ani Zane nang hindi ko siya asikasuhin. Naglakad siya palapit sa akin. Okay ka lang ba? Anong problema? May gumugulo ba sa'yo? Wala Zane. Saad ko tsaka ako umakyat sa kwarto. Akmang isasara ko na ang pinto nang iharang ni Zane ang kamay niya para wag kong maisara yun. Wife, tell me, ano yun? Wala nga. Saad ko takmang iiwas na sa kanya nang hulihin niya ang aking braso. Yan ba yung wala? Come on wife, just tell me, ano ba kasing kinagaganyan mo? Bukod sa trabaho mo, ano pang pinagkakaabalahan mo? Iba? San mo nakukuha yung mga ideyang yan? Kunot ang noong saad niya. Nauna akong magtanong kaya wag mo akong sagutin ang tanong Zane. Sigaw ko sa mukha niya. Sagutin mo ko Zane, sagutin mo ko. Hindi ko napigil na mapaiyak. Napakasakit para sa akin ang isipin na baka may iba nga siya. Ang iyak ko'y naging hagulgol. Ngunit mahigpit na yakap lamang ang isinagot sa akin ni Zane. Pero lalo lang ako napaiyak. Hindi niya inaamin, ngunit hindi naman niya itinatanggi. Wife, ani at saka hinawakan na magkabila akong balikat. Listen, wala akong sasabihin sa ngayon, okay? Pero ito ang tandaan mo. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Hindi mo kailangan tanungin ang sarili mo dahil araw-araw ko namang pinaparamdam yun sa'yo, di ba? Ngayon isa lang ang gusto kong malaman. Wife, maging totoo ka sa akin. Saan galing ang mga ideyang to? Bakit pumasok sa isip mo ang mga bagay na yan? Wala, bigla ko lang naisip. Natatakot ako, Zane. Baka dahil sa pagiging busy ko, hindi ko na namamalayan na nagkakahiwalay na pala tayo ng daan na nilalakaran. Saad ko pero hinawakan niya ang aking pisngi. Mangyari man ang bagay na yun, hahabulin kita para ipaalala sa'yo kung saan tayo nagsimulang maglakad ng sabay. Hanggang sa makumbinsi kita at tuluyang mapabalik sa daan na dapat nating lakaran. Dahil sa mga sinabing iyon ni Zane, aaminin kong napawi ang aking pangamba. Ang aking agam-agam ay unti-unting nawala. Inalalayan ako ni Zane paupo sa kama. Kinandong pa nga niya ako. Come here, wife. Alam mo ba na kahit ano pang akit ang gawin nila sa akin, hindi mangyayari yun. Hindi ako magpapaakit dahil ikaw lang gugustuhin ko makasama. Hanggang sa huling yugto ng aking buhay. Kaya wag na wag kang mag-iisip ng kung ano-ano, okay? Mahal na mahal kita si Lena. Pakiramdam ko'y tama si Angela, pero naguguluhan pa din ako. Ano naman ang mapapala ni Lena kung magsisinungaling siya sa akin? Nang mga sumunod na araw, naging tahimik ang lahat. Hindi na din gaanong nagpaparamdam si Lena sa akin, habang si Zane ay mas lalo pang ipinaramdam sa akin ang pagmamahal niya. Para bang bumaliktad ang sitwasyon. Kung dati, ako ang nag-aasikaso sa kanya, ngayon ay siya na ang gumagawa noon para sa akin, na para bang natatakot siya na magalit o mawala ako, kaya naman matindi na panunuyo ang ipinapakita niya sa akin. Nasa opisina ako noon nang makatanggap ako ng tawag mula kay Lena. Coffee shop? Bakit? Tungkol na naman ba ito sa issue kay Zane? Saad ko, pinilit kong wag magtaas ng boses. Actually, may inutos sa akin si Zane papunta sa'yo, pero may gusto din akong sabihin sa'yo. Heto na naman ang kalituhan sa aking isipan, pero naglakas loob na din akong pumunta sa coffee shop na tinutukoy ni Lena. Nagdrive ako ng kotse hanggang sa marating ko ang coffee shop na sinasabi ni Lena. Pumasok ako doon at kaagad ko siyang hinanap sa loob nun. Tinaas pa niya ang kamay niya para makuha ang aking atensyon. Lena, tawag ko sa kanya pagkalapit ko hanggang sa makaupo ako sa mesa kung saan naroon ang 2 kape na kanyang order. Buti naman at maaga kang nakarating. Nakangiting aniya kaya tumango ako at naupo sa harap niya. Lena, pakiusap, sabihin mo na lang. Diretsuhin mo na ako. Sino ba talaga ang babaeng sinasabi mo? Kinakabahang saad ko. Bago natin diretsuhin ang bagay na yan, pakipirmahan mo muna ito. Baka mamaya, hindi mo magustuhan ang mga sasabihin ko, baka limutan mo pa to. Kapansin-pansin ang pagiging awkward na mga sinasabi niya sa akin.
Inilahad sa akin ni Lena ang papeles tungkol sa ibang properties namin ni Zane. Napansin ko din ang ilang bura doon kaya't lalong lumawak ang konklusyon sa isip ko. Kahit kailan, hindi gumamit si Zane ng ibang tao pagdating sa mga properties namin. Personal niyang itinatanong sa akin kaya lalo ko nagduda. Pinirmahan ko ang mga papel na inilabas ni Lena. Ngunit hindi iyon ang totoong pirma na ginagamit ko sa mga dokumento. May misteryo ko nararamdaman kay Lena at hindi ko yun may paliwanag. Kaya naman nais kong malaman kung ano yun. Salamat si Lena. Nasa kumpanya lang ang ahas na sinasabi ko. Kilala mo siya, kilalang kilala mo. Anya sa akin habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Sino siya? Matigas kong saad. Ayoko mag-name drop kaya pakiusap. Ikaw na lang ang umalam. Malapit niya nang makuha ang asawa mo. Konting galaw na lang si Lena. Anya sa akin. Dapat ko na yatang asahan ang bagay na ito na wala akong makukuhang matinong sagot sa kanya. Basta ito lang ang masasabi ko. Kakampi mo ko kahit ano pang mangyari. Anya tsaka tumayo at takmang aalis na siya nang hawakan ko ang kanyang braso. Selena, anong ibig sabihin nito? Lena, wala akong sasabihin sa'yo. Tinuturing kitang kapatid kaya sana hindi ikaw ang maging dahilan ng lahat. Saad ko nang bawiin niya ang braso niya sa akin. Selena, pinagbibintangan mo ba ako? Hindi. Sana nga hindi ikaw iyon, Lena. Nasabi ko sa aking sarili. Sorry, ibibilin ko lang sana na mag-ingat ka pabalik. Nakangiting saad ko. Pinanood ko siya hanggang sa makalabas ng coffee shop. Nang makalabas, nagmadali ako lumabas para i-drive ang aking kotse. Ngayon masasagot lahat kung talagang wala kang kinalaman. Sinundan ko ang kotse na sakay ni Lena, pero inilayo ko iyon para hindi niya masyadong mahalata. Zane POV. Galing ako sa conference dahil sa meeting. Hindi ko na sinama pa si Lena dahil wala naman siyang naitutulong sa akin. Kating-kati na akong patalsikin siya sa kumpanya ko. Ang problema nga lang, may mga investors akong napakailamanan niya. Umahanap lang ako ng tiyempo. Hindi maaaring mawala si Mr. Chen. Malaki ang mawawala. Oras na nawala si Mr. Chen. Pagpasok ko sa opisina, wala akong inabutang Lena. Kaagad na tumama ang aking mata sa drawer ng aking mesa na alam kong hindi ganun ang pagkakaayos ko pag alis ko kanina. Pag upo ko'y sakto naman na pumasok si Lena. May envelope siyang dala. San ka galing? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na wag nating pakialamanan ng mga private matters ng isa't isa? Anya sa akin, kaya kumunot ang aking noo. Private matters? Ngumisi ako tsaka ako naglakad palapit sa kanya. Hindi ko private matters na maituturing ang ginagawa mo, Lena. Siniguro ko maramdaman niya ang aking galit. Zane, ano bang sinasabi mo? Umatras siya para makagawa ng distansya sa pagitan namin. Kala mo ba hindi ko alam? Bakit mo pinakailaman na ng mga gamit ko? Napasinghap siya nang sambitin ko yun. Bakit? Nasurpresa ba kita masyado? Kala mo ba talaga hindi ko alam ang mga hakbang na ginagawa mo? Na nilalason mo yung isip ng asawa ko? Well, sorry ah. Hindi siya kasing bobo ng iniisip mo. Zane, please listen to me. Anya tsaka binawi ang kamay sa akin. Hindi mo ba na-appreciate? Ako lang ang nakakaintindi sa'yo kaya please ako na lang. Hindi ka maiintindihan ni Selena dahil makasarili siya. Giit niya sa akin kaya naningkit ang aking mga mata. At sa tingin mo, hindi ka makasarili? Asawa ko ng kaibigan mo, pero heto ka't nakikiusap sa akin na sumama sa'yo. Hindi makapaniwalang saad ko, ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang bumukas ang pinto at pumasok si Selena. Matalim ang luhaan niyang mata habang nakatingin kay Lena. Talagang sa ganitong paraan mo gustong masira? Kung ano man ang mayroon sa atin? Nagulat ako nang humakbang siya palapit kay Lena at gano'n na lang kabilis na ito ay sinampal. Kaya pala hindi ka makapag-name drop dahil ikaw yun mismo. Bumagsak ang luha ni Selena. Bakit? Anong nagawa ko sa'yo para ganituhin mo ko? Hindi naman kita pinakitaan ng masama, hindi ba? Bakit mo naiisip ang mga bagay na to? Luha ang wika ni Selena. Wife, tawag ko sa kanya nang sa akin naman nabaling ang masamang tingin niya. Ikaw, hanggang kailan mo balak na itago ang mga bagay na to sa akin? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Pakiramdam ko napakatanga ko. Wife,
See? Ganyan siya ka-selfish. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang subukan, Zane. Sumama ka na sa akin. Anya sa akin, kaya't gano'n na lamang kabilis na nagtiim ang aking mga bagang. Shut your fucking mouth. Hindi ka kasali kaya wag mong isali ang sarili mo. Saad ko kay Lena. Alam mo magpasalamat ka dahil babae ka. Pero ilang buwan na din ako nagtitimpi na saktan ka. Hindi man ako piliin ngayon ng asawa ko. Iwan man niya ako. Hindi kita papatulan. Dahil nandidiri ako sa'yo. Sana una pa lang hindi na ako nagtiwala sa'yo. Talaga? Masabi niyo pa kaya yan sa akin kung sabihin kong hawak ko na lahat ng properties na meron kayo? At pinirmahan to mismo ng tanga mong asawa. Nakangising Anya kaya natigilan ako. Tumingin ako kay Selena na puno ng pag-aalala. Pinirmahan niya? Alam ko naman na dahil lang sa pera kaya ka nag-i-stay sa palda ni Selena. Magpakatotoo na tayo. Mas masarap ako kaysa sa asawa mo. Kaya piliin mo ko, Zane. Mapanukso na Anya sa akin. May nangyari na sa inyo? Nanginginig ang tinig ni Selena. Wife, wala. Wala't hindi ko gagawin yun. Maniwala ka sa akin. Oo, tama naman si Zane. Wala pa sa ngayon. Pero ilang araw na lang may mangyayari na sa amin. Hindi na natapos ni Lena ang sasabihin niya nang malakas na sampal na naman ang ibinigay sa kanya ni Selena. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sige, ipakita mo yan sa lawyer mo at sabihin mong ibinigay ko sa iyo lahat ng meron ako ng ganun kadali lang. Tignan natin kung magmamatch ba yung signature sa signature na nandyan. Hindi ako ganun katangalena para basta na lamang magbigay ng signature. Lalo na sa mga properties naming mag-asawa. Kung ako sa'yo, aalis na ako habang nakakapagtimpi pa ako. Saad ni Selena. Zane, maghihintay ako. Ni Lena bago tuluyang umalis. Napasalampak na lang si Selena. Wife, kaagad ko siyang dinaluhan. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Zane, bakit? Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko? Wala akong ibang inisip kundi ikaw. Kaya paano mo nagawa na paglihiman ako? Wife, listen to me please. Alam na alam mo kung gaano kita kamahal. Ginawa ko yun just to protect you from this kind of pain. Kaibigan mo siya, alam kong hindi ka din maniniwala sa akin kung sakali na sinabi ko sa'yo. Nasaktan mo din ako, sinaktan mo din ako, Zane. Wife, I'm sorry. Ayoko makita ka. Umiiyak na Anya kaya bumagsak ang aking balikat. Sige, kung ayaw mo ko makita, ipapahatid na lang kita sa bahay. Saad ko tsaka ako malungkot na tumayo. Naglakad ako papunta sa mesa ko para tawagan si Nanding, ang personal driver ng company. Maya-maya lang may kumatok sa harap ng pinto ng aking opisina. Nandiyan na si Nanding, tara na. Saad ko tsaka ako siya inalalayan. Parang pinipisi lang puso ko nang tumingin sa mga mata ko ang luhaan niyang mga mata. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Aminado naman ako sa kasalanang nagawa ko. Pero ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita, Selena. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya. Napaatras ako nang dambahin niya ako ng mahigpit na yakap, kasabay ng kanyang paghagulgol. Tahan na, wife. Tahan na. Zane, tunog pa lang ng kanyang tinig, alam ko na kung sino. Kaya naman nagsalubong na naman ang aking kilay. It's been 2 weeks simula ng mga bagay na iyon. Tinanong ko si Selena kung kakasuhan ba namin ang kaibigan niya. Pero hindi siya pumayag bilang pagtanaw na lamang daw sa pinagsamahan nila. Ganoon ka-genuine ang puso ng asawa ko, kaya walang dahilan para palitan ko siya. Pero napagdesisyonan ko na din na bigyan siya ng maikling panahon para maghilom ang sugat na nagawa ko sa kanya. At ano naman ang ginagawa mo dito? Hindi ba't kabilin-bilinan kung wag na wag ka nang magpapakita sa akin? Giit ko sa kanya, pero naglakad pa din siya papasok. Zane, pakinggan mo muna ako. Saan? Halos lahat naman ng lumalabas dyan sa bibig mo ay kasinungalingan. Alam kong hindi ka patapatawad ang nagawa ko, pero susubukan ko pa rin. Nadala ko ng matinding inggit kay Selena, kaya ako humantong sa ganito. Napakatagal kong hinanap ang taong nagmamahal sa akin, tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Napakatagal kong pinagsumikapan ng buhay na katulad ng sa kanya. At akala ko lahat ng yun masasagot kapag naagaw kita, pero mali ako. Nagbaba siya ng tingin hanggang sa makita ko ang pagbagsak ng luha niya. Nagkamali ako.
dahil hindi pala maaagaw ang wagas na pag-ibig. Kaya naman nagsusumamo ako, Zane. Patawarin mo na ako. Patawarin ninyo ko ni Selena. Wika niya tsaka siya lumuhod. Naramdaman ko ang sensiridad sa bawat katagang binibitawan niya. Ngunit masyadong matigas ang puso ko para siya'y patawarin. Dahil sa kanya, kamuntikan nang masira ang pamilya, napakatagal kong itinatag. Umalis ka sa harap ko. Sa oras na magpakita ka pa sa akin, tandaan mo kahit ayaw na si Selena, ipakukulong kita. Sabi ko tsaka ako ibinalik muli sa aking ginagawa ang aking atensyon. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nadinig ko na lang na sumara ang pinto, senyales na lumabas na siya. Napabuntong hininga ako, sumandal ako sa swivel chair, tsaka ako tumingala. Selena, asawa ko, kamusta ka na kaya? Nasabi ko hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula kay Nexus. Balita. Malapit kong kaibigan. Siya ang pumalit kay Mr. Chen para maging investors ko kaya naman nagkaroon na din ako ng lakas ng loob na itapon si Selena. Superstar model siya at inaamin kong madami ding investor na lumapit sa akin dahil sa kanya. Pero nag-work naman ang company ko to my own way, kaya hindi ko siya kailangan. Let's shot, sayang ang mga in-order ko dito. Tumingin ako sa relo ko, mag-aalas 6 pa lang pala ng hapon. Hihintayin kita dito. Aniya tsaka pinatay ang linya. Napangiti ako. Weekend naman bukas, kaya napagdesisyonan ko na ding maagang mag-out. Pagdating ko sa bar, ay malaking pangalan ng mga Millington ang bumungad sa akin. Malaki ang lugar, walang nagbago. Basta narinig mo ang Millington, dapat nang asahan ng yaman at napakagandang kalidad ng building na pag-aari nila. Binati ko ang mga gwardiya doon bago ako pumasok. Siguro ay inaasahan na nila ang pagdating ko. Medyo nagulat pa nga ako pagpasok. Hindi kasi ito yung typical na bar na asahan mo. Pang VIP, luxury na maituturing, lalo na nang may babaeng sumalubong sa akin. Good evening, Mr. Divine. Tawag nito sa aking last name. Naghihintay na po ang mga Millington sa loob. Anang babae. Tumango ako nang igiya niya ako papasok. Mga Millington, ibig sabihin ay nandito silang 3. Nasa isang malaking room sila. Pinagbukas ako ng babae ng pinto. Pagbukas niya ay naroon sila. Si Nexus, si Jel at Sandro. Ang mga tagapagmana ng Millingtons Group. Pasok ka. Ani Nexus sa akin. Napangiwi ako. Parang iisa ang mukha nilang 3. Sa bagay, dapat hindi na ako magtaka. Triplets sila. Dumaan lang kami dito. Huwag ka sanang mahiya. Nakangiting ani Andrew sa akin. Ang lakas ng dating niya. Lalaki ako pero masasabi kong wala ko maibubuga pag siya ang nakalaban ko sa kagwapuhan. Chinek namin kung maayos pa. Tukoy niya kay Nexus. Siya kasi ang pinakapasaway, kaya medyo kailangan ng gabay. Birong aniya na ikinangiwi ni Nexus. Stop it, Andrew. Baka nakakalimutan mo, magkakaedad lang tayo. Oo nga, wala naman kasing sinabi na mas matanda kami. Ani Sir Jel. Ang kaibahan lang natin ay mas naunang ma-develop ang isip namin ni Sandro kaysa sayo. Nakangising dagdag pa niya. O sige na, paano bro? Tumingi siya sa akin at tinapik ang aking balikat. Ikaw na munang bahala sa kapatid namin, mauna na kami. Ani Sir Jel kaya tumango ako. Pagpasensyaan mo na ang mga yun. Ani Nexus nang makaalis si na Sandro. Hindi, ayos lang. Saad ko tsaka ako naupo. Ano pa lang atin? Bakit ka nagayang uminom? May problema ka ba? Ako wala, ikaw baka meron. Ako? Wala naman. Kung meron man kayang-kaya ko yun. She's still waiting for you. Anya bigla nang ibaba ko ang baso sa mesa. Nakakainis ang makapangyarihan na gaya ninyo. Wala na yatang maililihim ang mundo sa inyo. Sorry ka agad. Hindi lang ako sanay ni may nakikita ako malungkot na kaibigan. Masaya ako, wag kang mag-alala. Wala pa namang 1 buwan na. Natigilan ako nang biglang umikot ang paningin ko. Pumikit ako tumaasang babalik sa normal ang aking paningin. Ngunit kaagad na tinakasan ako ng lakas. Gising ang aking diwa. Ngunit ayaw mag-function ng aking mga katawan. Anong ginawa mo sa akin? It's for your own sake. Anya tsaka tumayo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Miss Davin, yeah, it's me.
Kailan pa sila nagkakilala ni Selena? Nasa Millington's bar. He's drunk. Anya sa linya. Base sa mga nalaman ko, miss na miss ka na niya. Aalis na ako dito. I-message ko na lang sa'yo ang room number niya. He's alone. Nilalabanan ko ang antok pero parang hindi ko nakakayanin. By the way, except from your investor, kinuha rin akong investigator ng asawa mo. At para mas mabilis kong makuha agad ang bayad niya, kailangan ko nang gumamit ng way para magkaayos kayo. Wala sa linya namin na magpatagal ng mga bagay-bagay. About to 30 minutes lang ang talab ng gamot na nandyan sa katawan mo. Sapat na yon para masabi ni Selena ang mga gusto niyang sabihin sa'yo. Tulad ng mga happy ending sa fairy tale. Matapos noon, hindi ko na siya narinig o naramdaman pa dahil pikit na ang aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nasa ganoong sitwasyon hanggang sa maramdaman ko ang malalambot na kamay ni Selena sa aking pisngi. Zane? Zane. Emosyonal ang kanyang tinig habang sinasambit yun. Zane? Gustuhin ko mambuksan ang aking mga mata. Hindi ko magawa dahil nangihina pa ako. Honey, I'm sorry, hindi ko sadya. Akala ko makakaya ko. Anya habang umiiyak, pinilit kong idilat ang aking mata hanggang sa makita kong basang-basa ang pisngi niya sa luha. Wife? Huminto siya sa pag-iyak matapos ay tinignan ng mukha ko. Zane, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit ka nag-inom? Anya sa akin. Bakit hindi mo ko pinupuntahan? Alam mo bang araw-araw kitang hinihintay? Anya habang hinahaplos ang aking pisngi. Sinadya kong wag kang puntahan. Ayokong mag-away na naman tayo. Gusto kong maayos tayo sa muli nating paghaharap. Bakit ka nga nag-inom? Hindi naman talaga ako nag-inom. Tinawagan ako ni Nexus, investor ko siya. Sino ba naman ako para hindi siya pansinin, hindi ba? Ayun, nilagyan lang naman niya ng gamot ang baso ko para mapadali ang trabaho niya. Matapos niyang aminin sa akin na hinard mo siya bilang investigator para sundan ako, hindi ba? Napalabi si Selena kaya ginulo ko ang ulunan niya. Ayos lang, basta ang mahalaga, hindi ka nagalit sa akin. Saad ko tsaka ako hinagkan ang ulunan ni Selena. Umuwi na tayo. Anya, kaya tumango ako. At mga hatakin ko na ang doorknob nang mapatigil ako. Bakit? Paano nga pala kayo nagkakilala ni Nexus? Nakataas ang kilay na saad ko nang mapatingin siya sa akin. Zane, talaga bang kailangan kong sagutin yan? At bakit hindi? Lalaki si Nexus at higit na may pera sa akin. Mamaya magulat na lang ako. Hindi ko natapos ang aking dapat na sabihin nang tumama sa mukha ko ang pinto pero hindi naman ganoon kalakas. Huwag kang mag-overthink. Wala akong balak maging Wills. Tinig iyon ni Nexus. Nakasuksok ang isang kamay niya sa bulsa. Natanggap ko na yung payment mo. Papadala ko naman bukas sa sekretary ko ang investment ko sa'yo. Kumibuat ang aking kilay. Para mo ko niyang ginisa sa sarili kong mantika. Alam mo namang hindi bariya ang serbisyo ng isang Millington. Nga pala, batchmate kami niya ni Selena sa Harvard noon. Pang-apat siya palagi sa ranking sa aming magkakapatid. Ani Nexus, wag na kayong mag-away para hindi kayo gumagastos ng malaki. Kung mahal niyo pa ang isa't isa, walang dahilan para magkahiwalay. Tama ba? Anya tsaka kami iniwan. Talagang signature ng mga Millington ng pasulpot-sulpot. Hawak ko ang likod ni Selena nang maglakad kami pasakay sa kotse namin. Anong mga pinag-aabalahan mo habang wala ako? Tanong ko sa kanya. Nagmuni-muni ako. Araw-araw din namimiss kita pero ayokong konsintihin yung ginawa mo. Naiintindihan ko. Bakit mo pa ako kinailangan pasundan kay Nexus? Actually, hindi ko naman sinadya yun. Nabuboard na daw siya kaya inalok niya ako kaysa wala daw siyang ginagawa. Ang walang yang yun talaga. Ginisa ako sa sarili kong mantika. Nakalabing saad ko. Tumingin ako kay Selena at hinawakan ang kamay niya. Hinagkan ko ang kamay niya. Zane, malambing niyang tawag sa akin. Zane, magbibi na tayo. Anya na ikinahinto ko. Maging ng coaching sakay ko. Anong sabi mo, baby? Hindi makapaniwalang saad ko nang tumango siya. Sa tuwa ay nayakap ko siya ng mahigpit. Talaga? Baka nabibigla ka lang. Makakapaghintay pa naman ako.
Hinawakan na naman niya ang pisngi ko tsaka siya umiling. Hindi na. Tama na ang paghihintay. Sorry Sing sa napakatagal na paghihintay. Pero ayoko nang magsayang pa ng panahon dahil baka pagsisihan ko pa ang mga bagay-bagay. Kailan pa ako kikilos kapag alam kong makukuha ka na ng iba? Kinikilig na aniya kaya hinagkan ko ang kanyang pisngi. Alam mo wife, pakiramdam ko mas na-in-love pa ako sa'yo. Naglalambing kong wika. Zane, bala ko nang huminto sa pagtatrabaho. Anya pa kaya't panibagong sorpresa na naman na aking ikinagulat. Gusto ko nang mag-stay sa bahay at asikasuhin ka. Maging isang ulirang may bahay. Zane, tawag niya sa akin nang yumuko ako. Zane, bakit? May problema ba? Kung wala bakit ka nagkakaganyan? Kasi akala ko hindi na dadating to. Tinanggap na kita sa kung ano ka. Muntik na ako matukso noon dahil akala ko lahat to hindi mangyayari. Pero mas nanaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Nakaya kitang tanggapin sa kung ano ka. Hindi ko napigil na maging emosyonal hanggang sa bumagsak ang aking luha. Sorry sa napakatagal na pag-aantay. You don't need to be sorry. Naiintindihan ko wife. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya. Pagdating namin sa bahay, maayos na ako. Ipagagawa kita ng sabaw, gusto mo? Masyado mo akong binusog sa kotse kaya hindi ako kakain. May iba akong gustong kainin wife. Panay kakalukuhan, kung hindi ka kakain mag-half bath ka na doon. Anya habang paakyat kami sa hagdan paakyat sa kwarto namin. Oo naman, ayokong mabuo ang panganay ko nang maalat ako. Napatawa ko sa sarili kong biro. Nahampas pa nga ni Selena ang aking braso. Panay ka talaga kalukuhan, sige na pumasok ka na doon. Saad niya kaya pumasok na ako sa bathroom at kaagad na nagbuhos ng katawan. Paglabas ko ay inabutan ko si Selena na nasa kama at nagbabasa ng libro na madalas kong basahin. Nahiga ako sa tabi niya. Nagbibisi-bisihan ka. Nasa unahan pa lang ako. Alam ko nang maganda to. Tungkol sa magkasintahang kalaban ng pagkakataon at panahon. Anya kaya tumango ako. Kinuha ko ang libro sa kanya at iginilid iyon sa side table. Binabasa ko yan noon dahil naiintindihan ko ang kwento. Pero wala nang dahilan ngayon para basahin pa yan. Hinila ko si Selena papunta sa ibabaw. Ilang linggo lang pero ang pakiramdam ko, 1 taon kaming hindi nagkita. Nung unay magaan na halik lamang ang ibinigay ko hanggang sa sumagot siya. Kapwa nagpapalitan kami ng mainit na paghinga. Hanggang sa makaramdam kami ng masigit pa doon. Selena POV. Matapos ng gabing yun, nagsimula na ang malaking pagbabago sa buhay namin ni Zane. Tulad ng sinabi ko, nag-stay na lang ako sa bahay. Kung minsan, tumutulong-tulong din ako sa pakikipag-usap sa mga investors ni Zane. Pinagkatiwala ko din kay Nexus ang company na iniwan ni Daddy na nakikitaan ko naman ng malaking pagbabago. 5:00 na noon ng hapon, kaya iginagayak ko na ang hapunan namin nang may mag-doorbell. Tinuyo ko ang aking kamay bago maglakad papunta sa pinto. Sino yan? Saad ko. Kabilin-bilinan kasi ni Zane na wag ako magbubukas ng pinto, lalo na kung hindi nagpapakilala ang nasa labas. Ako to. Anang malaking tinig mula sa labas at alam ko na kung sino yun, kaya naman binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang napakagwapong si Nexus. Tulad ng dating posture niya, nakasuksok na naman sa magkabila niyang bulsa ang kanyang 2 kamay habang nakatitig sa akin. Nexus, anong ginagawa mo dito? Hindi mo man lang ba ako aayaing pumasok? May bisita kang parating. Medyo malaki ang investment ko sa asawa mo. Baka mamaya mawala ka bigla. Malulugi ako kapag nalungkot siya. Ayoko mangyari yun kaya kailangan kitang bantayan. Anya, tsaka naupo sa sofa. Bantayan? Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Saktong tumunog muli ang doorbell kaya naman lumingon ako sa pinto. Ibinalik ko ang aking mata kung saan naroon si Nexus. Tumango siya. Senyales na pinabubuksan niya na sa akin ang pinto. Naglakad akong muli papunta sa pinto at binuksan yun. Lena? Kunot ang noong saad ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi na ako kinabahan dahil kasama ko naman si Nexus. Selena, gusto kitang sanang makausap kung maaari. Tungkol naman saan? Sa kasalanan ko sa'yo.
Alam kong masyadong malaki ang kasalanan ko para mapatawad mo, pero gusto ko pa ding subukan. Pumasok ka. Bukod sa paghingi mo ng tawad, ano pang gusto mo? Matalim na saad ko. Napatawad ko na siya pero hindi na mawawala ang aking galit. Si Lena. Maging totoo ka, Lena. Huwag kang mahiya dahil hindi mo naman yan naramdaman una pa lang. Pinapatawad na kita kaya gusto kong marinig ang tunay mong pakay. Gusto kong mangutang sa'yo para makabalik ako ng ibang bansa. 50,000 kasya na yun. Baka sobra pa. Diyan ka lang, kukuha ko ng pera. Saad ko tsaka ako tumalima para umakyat sa hagdan nang makadinig ako ng pagkabagsak na kaagad kong ikinalingon. Nakita ko si Nexus na hawak ang kamay ni Lena. Habang umiiling pa ito, wari sinasabi na wag niyang ituloy ang nais niyang gawin. Nasa tapat nila ang vase na basag. Sino ka? Ani Lena kay Nexus. Sino nga ba ako? Nag-iisip waring ani Nexus. Sige, sabihin na lang natin na guardian angel ako ni Selena. Huwag mo kong gaguhin. Sabihin mo kung sino ka. Nang gagalaiting ani Lena nang umisi si Nexus. Ngisi na hindi mo na naisin pang makita. Gaguhin? Tama ba ang dinig ko? Kung takasan kaya ako ngayon ng katinuan, alam mo bang hindi lang basta-bastang pera ang hawak ng babaeng gusto mong patayin? Malaki ang investment ko sa... Hindi na natapos ni Nexus ang sasabihin niya nang malakas kong sampalin si Lena. Ang kapal talaga ng mukha mo. Isa ka talagang ahas na kahit pakainin mo sa palad, hindi malalasahan. And worst, tutuklaw at tutuklaw. Ako nang bahala dito. Mamili ka saan mo siya gustong makulong. Ani Nexus, ayoko malaman. Ikaw nang bahala kung anong dapat na mangyari sa kanya. Saad ko tsaka ako tumalikod. Si Lena please patawarin mo ko. Dinig kong sigaw ni Lena pero hindi na ako nag-aksaya pa ng oras para lingunin siya. Naupo ako sa sofa. Napabuntong hininga ako. Pakiramdam ko'y napagod ako kahit iilang minuto lang kaming nag-usap. Nahiga ako sa sofa. Mabuti na lang talaga't narito si Nexus. Ipinikit ko ang aking mata. Maya-maya ay naramdaman ko na lang ang malalambot na kamay na humahaplos sa aking pisngi kaya nagmulat ako ng mata. Wife? Puno ng pag-aalala si Zane. Pumunta daw si Lena dito? Oo, paano mong nalaman? Sinong nagsabi sa'yo? Tumawag si Nexus sa akin. Bakit ba siya nandito? Madalas ka ba niyang dalawin? Hindi Zane, kanina lang siya nandito. Katwiran ko tsaka ako kinuwento ang mga nangyari. Bagay na ikinatawa niya ng husto. Kung ganun talagang iipitin ko ang pera niya. Tumatawang ani Zane nang matigilan ako matapos sumama ang mukha ko. Parang hinahalukay ang sikmura ko. Nagtatakbo ako papunta sa CR. Wife. Sunod-sunod na tawag sa akin kasabay ng pagkatok. Nadidinig ko pa ang taranta niyang hakbang habang binubuksan ng susi ang CR. God, wife, anong nangyari? Dadalhin kita sa hospital. Anya tsaka ako inalalayan. Wala ka bang nakain o nainom? Wala bang pinakain si Nexus sa'yo? Anya palabas na kami ng CR nang mabungaran naman ang nakasimangot na si Nexus. O talagang ako pa ang paghihinalaan mo? Nandun yung kotse, ipagdadrive ko na kayo. Sandali nga muna, bakit ba pasulpot-sulpot ka sa bahay ko? Reklamo ni Zane. I'm sure na magagalit ka kapag sinabi kong dahil kay Selena. Kahit biro lang kaya hayaan mo madinig ang sagot ko. Anya tsaka kami pinagbukas ng pinto ng kotse. Dahil sa'yo gusto nga kita. Oo sige, mahal na nga lang. Bagot na ani Nexus na ikinangiwi ni Zane. Para bang nandiri siyang bigla. Humalakhak ng wagas si Nexus. Asa ka naman. Ayoko ng mistiso kaya wag kang umasa. Umirap si Nexus tsaka naupo sa harap ng kotse para magmaneho. Mr. Millington, magandang gabi. Bati kay Nexus ng doktora na siyang mag-check sa akin. Tumangulang si Nexus para bumati. Parang tropa kung itrato niya ang magandang doktora. Umiingay ang pangalan mo. Puri nito kay Nexus. Sana hindi hospital ang pinasukan mo. Mahilig ka pala sa mga businessman. Walang bahid na kahit anong wika ni Nexus habang sinusuri niya ang kanyang kuko. Mag-focus ka sa pasyente mo. Anya pa, tsaka hinila si Zane palabas. Girls talk yan kaya tara na. Tumikhimi yung doktora tsaka tumingin sa akin. Hello? Close kayo ni Nexus? Oo,
Investor siya ng asawa ko. Ano bang nararamdaman mo? Nagsuka ko kani-kanina lang. May pagkain ka bang hindi kakainin? Baka dahil doon kaya ka nagsuka. Actually, hindi pa talaga kami kumakain. Wala pa akong kinakain. Tumayo iyong doktora at saka lumapit sa drawer na naroon. Ilan na ba ang anak niyo ni Mr. Divine? Anya kaya umiling ako. Wala pa? Here, try to test yourself. Ha? Naiwan ako nakanganga. Sige na, pumasok ko na sa CR. Anya kaya ganun nga ang ginawa ko. Nag-test ako't ilang minuto lang nang magdoble ang pula noon. Okay ka lang, Mrs. Divine? Tawag niya sa akin. Binigay ko ang test na may positive result. Congratulations, you're pregnant. Ani Doc sa akin. Ano ba, let me go. Gusto ko makita ang asawa ko. Dinig kong ani Zane. Sa tingin mo ba makakatulong yung ginagawa mo? Bakit hindi ka kumalma? Dinig kong ani Nexus. Hindi talaga ako kakalma hanggat hindi ko nakikita ang asawa ko Nexus. Anya, matapos ay nadinig ko na nang buksan niya ang pinto. Nakatunghay siya sa akin. Ang mata niya ay dahang-dahang napatingin sa test na dala ni Doc. Wife, anong nangyari? Zane, buntis ako. Nakangiting saad ko. Ngunit tulad ng reaksyon ko, ganun din siya. Naiwan din siyang nakatulala. Zane, I'm pregnant. Saad ko pang minsan nang yakapin niya ako ng mahigpit. Wife, hindi ko alam kung paano ko i-express yung sayang nararamdaman ko. Aniya, kahit ako'y ganun din. Ganito pala kasi yung pakiramdam na magkaroon kami ng bagong miyembro. Yung miyembro na alam naming siyang kukumpleto ng salitang pamilya. Maya-maya'y saad ni Nexus kaya naghiwalay kami ni Zane. Lumalalim ang gabi. Makinig na kayo sa dapat niyong gawin. Sermon niya sa amin. Teka nga muna. Alam mo ba ako, nagtataka na talaga sa iyo eh. Bakit ba napaka-protective mo sa asawa ko? Hindi pa ba nasasabi ni Selena? Malaking halaga ang hawak mo. Kapag nawala yung asawa mo, di naging palaboy ka na naman. O siya, mauna na ako. May mga dapat pa akong gawin. Mag-ingat kayo pa uwi. Zane, hindi mo naman ako kailangang alalayan ng ganyan. Saad ko nang sumakay kami sa kotse. Zane, kunin kaya nating ninong si Nexus, palagay mo? Wife, ako magsiselos na talaga. Palagi na lang si Nexus yung binabanggit mo. Zane, tingin mo ba pagkakaabalahan ako ni Nexus? Sa mga nagdaang araw, mula nang malaman ng aking asawang nagdadalang tao ako, doble ang pag-iingat na ginawa niya sa akin. Kung dati nakakausap ko pa ang mga investor sa laptop, ngayon ay hindi na hinahayaan ni Zane yun. Halos hindi na nga rin siya nakakapasok sa company. Madalas na ibinibili niya na lang ang mga bagay-bagay sa bago niyang sekretarya. Wife, marahan ang gisingin niya ako. Umaga noon at nakasuot pa siya ng apron. Topless at basa pa ang buhok niya. Katatapos ko lang mag-gym, nag-shower ako agad para maipagluto kita ng breakfast mo. Dito mo ba gustong mag-breakfast sa bed? Halika na, masama na malipasan ka ng gutom. Inalalayan niya ako patayo sa kama hanggang sa hagdan. Ilang baitang na lang nang mapahinto ako kasabay ng pagkapit ko kay Zane. Bakit, may nararamdaman ka bang kakaiba? Nag-aalalang aniya. Naipit ko ang aking labi nang makaramdam ng paghilab ng aking tiyan. Wife, ano? Anong nararamdaman mo? Hinawakan niya ang aking kamay. Napatingin siya sa hagdan nang may lumabas sa aking tubig. Zane, manganganak na yata ako. Saad ko kaya't nagsimula na siyang mataranta. Kinarga niya ako pasakay sa kotse. Zane, masakit na. Wife, hold on. Natural na sumakit yan kasi manganganak ka na. Napakalusog ng naging anak namin. 6:00 na nang mailipat ako sa private room ko. Puyat na puyat noon si Zane kaya hinayaan ko muna siyang makatulog sa sofa na naroon. Nakangiti kong pinagmamasdan si Zaria nang bumukas ang pinto at pumasok si Nexus. Hi, matamis ang ngiti niya nang bumati sa akin. May dala siyang malaking bouquet ng bulaklak. Inabangan anak niyo? Anya sa akin kaya sinimangutan ko siya. O bakit na naman? Nilingon ko si Zane na hanggang ngayon ay tulog pa din. Here, aniya tsaka ibinato sa akin ng susi ng kung ano. Gift ko yan sa daughter-in-law ko soon. Tumatawang aniya. Nexus, tigilan mo ko ah. Wala akong plano na digtahan ng anak ko sa kung sino ang gugustuhin niya. Giit ko na ikinatawa naman ni Nexus ng sobra.
Ilang minuto lang mula nang makaalis si Nexus ay siya namang paggising ni Zane. O saan galing yan? Sa manliligaw ni Doc Charmaine, naiwan niya saglit dahil nagkaroon ng emergency. 2 araw lang kami nag-stay sa hospital na yun. Kinahaponan nakalabas na rin kami dahil hindi naman na nagkaroon ng kahit anong problema sa amin ni baby. Palihim ko na nga ding minessage si Nexus na wag na siyang magpakita sa amin dahil nagsiselos na si Zane. Hindi ko na din binanggit pa ang mga nalaman ko dahil malayo pa naman yun. Nabalitaan na lang namin na nasa ibang bansa na si Nexus kaya nabawasan ang pag-aalala ko. Gwapo si Nexus kaya hindi ko masisisi si Zane pero talagang kaibigan lang turingan namin. Kung dati ay nabago sa buhay namin ni Zane mula nang magdesisyon kaming magkaroon ng anak, ngayon ay mas lumaki pa ang pagbabago. Halos kay Zaria na nakatuon ang lahat ng aming atensyon ni Zane. Magkatuwang naming hinaharap ang mga dumadating na pagsubok sa buhay. Tulad ng ibang mag-asawa, napapagod din kami ni Zane at nag-aaway pero pinipilit naming mag-stay at ayusin ang mga bagay-bagay dahil may sariya na kaming iiyak. Napakalaki ng pasasalamat ko dahil hindi nagpadala sa tukso ang aking asawa. Nahintay niya ang mga panahon na ready na akong bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya nga kahit sino pang lalaki ang lumapit sa akin, kahit gaano pa iyon kagwapo at kayaman, hindi ko ipagpapalit si Zane. Ang kauna-unahang lalaki na minahal ko at mamahalin pa hanggang sa huli ng aking buhay.